Pupunta kami sa Santo Tomas, Batangas para magpa-bless ng sasakyan. Andito ka sa Kwento ni Long at samahan niyo ako matuto sa mundo ng pagnenegosyo. Ngayong araw, tuloy na yung pagpapabless ng sasakyan namin pang negosyo. Plano nga sana namin nung nabili namin to last October 2024, magpa-bless na kaagad. Kaso dahil sa napakaraming rason at sobrang busy ng schedule ng lahat, palaging nauudlot. Pero ngayon, tuloy na dahil maluwag na yung mga schedule namin. Sinadya kasi namin na wag muna kumuha ng booking para ma-prioritize ng pagpapabless. Para makapagpahinga na rin dahil sobrang busy talaga nung December. Sakto pa ngayon dahil kasama namin yung pamilya namin. Alas 8 yung call time para makaabot kami sa simba. Kaso nga lang, parang alas 8 na, nasa kalsada pa rin kami. At halos isang oras kalahati rin yung layo ng simbahan. Nagpagas muna kami para tuloy-tuloy na yung biyahe. Tuwing nagpapagas nga kami, sinisigurado na namin na palaging malakihan kasi magagamit at magagamit din naman. Para di na rin hassle sa mga susunod na gagamit. Tuwing andyan na yung presyo ng babayaran, talaga namang matutulala ka na lang. Maya-maya dumating na rin kami. Halos isang oras na rin sila nag-aantay sa amin. Hinanap rin agad namin yung lugar kung saan magpa-park yung mga ipapabless na sasakyan. Kasama din pala namin dito yung tita ko at yung buong pamilya niya dahil magpapabless din sila ng bago nilang sasakyan. Yung pula na Toyota Avanza yung sa kanila. Sakto yung laki ng sasakyan dahil malaki rin yung pamilya nila. Isang rason din kaya kami pumunta dito ay para magdasal para sa mga mahal namin sa buhay na nagpapagaling sa sakit. Ang dami nga namin magkakasama ngayon. Sila din yung kasama namin sa isang bahay nung maliliit pa kami. Hindi ko na alam kung ilang pamilya kami nagkasya sa bahay ng lolo namin. Basta natatandaan ko na lang na sobrang gulo at sobrang iingay kada araw. Hanggang ngayon, ganun pa rin naman tuwing magkakasama. Partida, hindi pa kami kompleto dito. Isa nga sa kinakatuwa ko dito sa malaking angkan namin dahil lahat kami close din talaga. Halos di rin nagkakalayo yung mga edad kaya parang magkakatropa lang. The best lalo kapag may okasyon dahil hindi nawawala yung inuman at tawanan. Nag-ikot muna kami saglit dahil marami ding magagandang makikita dito. Pero mabilisan lang dahil nagsisimula na rin si Father na mag-bless ng mga sasakyan. Nalampasan na nga daw kami at di namin naabutan. Kaya nag-request kami na sana balikan ulit para lang makita namin. Yun din kasi yung pinunta namin dito. Naging doble pa nga yung blessing para siguro na rin extra safe. At para gabayan din kami sa pagnenegosyo. Nung una, hindi ko nga maintindihan kung bakit kailangan ipabless yung mga sasakyan. Wala rin kasi ako masyadong alam dahil ngayon ko palang may experience to. Kala ko tradisyon lang pero naisip ko na okay na rin para sigurado at kampanteng merong basbas ng pare. Para na din gabayan kami sa lahat ng biyahe. Pagtapos, i-picture muna ulit para may remembrance. Bago kami umalis, bumili muna ako ng makakain. Nagutom na din kasi ako dahil wala pang almusal. Papunta pala kaming Tagaytay, Mahogany para magbulalo dahil sakto sa lamig ng panahon. Nakita namin tong lugar na to, nag-stop over rin muna kami dito dahil ang ganda ng view ng Taal. Maya-maya ay dumating na kami sa Mahogany. Naabutan namin sila dito sa pwesto ng halaman. Hello po! Good afternoon po. Hi! Kamusta benta? Family business pala to nila Kuya Ken, yung partner namin sa Events Rental Hub. Matagal na daw sila nagbebenta dito ng mga halaman. Kaya kung gusto nyo ng magagandang seleksyon ng halaman, bisitahin nyo lang din sila sa Tagaytay, Mahogany. Maya-maya, umakyat na rin kami para kumain. Talagang sulit yung binayad dahil busog kaming lahat. Pagtapos kumain, ayaw pa siguro magsiuwian kaya nagkayayaan pa magkape para makatambay rin sa ibang lugar. Nagsuggest ako na puntahan yung isang coffee shop sa Silang. Madadaanan din naman kasi namin pa uwi. Dito ako tumitingin, sabi nila ma'am, dito ma'am. Madalas ko tong nakikita online. Matagal ko na nga gustong puntahan pero ngayon lang nabigyan ng chance. Sobrang lawak at nakaka-relax yung lugar. Dahil dito, nakakuha pa nga ako ng inspiration para sa future ng mga negosyo namin. Gusto ko rin kasi magkaroon ng events place balang araw. Yung ganito ka-presko dahil puro puno at halaman, nagaya nung kanila yung gusto ko. Baka ilang taon pa nga bago mangyari yun. Pero ang mahalaga, nag-iipon na ako ng ideas at andun palagi yung target sa utak ko. Nag-decide na din kaming lahat na umuwi para hindi na masyadong gabihin. Ilang oras din kasi yung biyahe at may mga aso pang nag-aantay sa amin. Kung gusto nyo rin na magkaroon ako ng kwento kung paano namin ipapatayo yung events place namin sa future, gawin nyo to.